Pinatawag ko kayo para sa isang bagay lang. I withdraw agad ang lahat ng proyekto sa Skyline Group ng asawa ko. Boss Cruz, kapag na-withdraw ang pondo, agad na babagsak ang Skyline Group. Lahat ng assets ni Miss Santos ay mababawi. Isa pa, nanganak po siya ng maaga. Kung ngayon pa po tayo kikilos, Gusto ko siyang mabaon sa utang agad. Susundin po namin si Boss Cruz! Tingin mo siguro, demonyo ako. Kapapanganak pa lang niya, sinadya ko siyang pabagsakin. Pero para magawa ng isang lalaki ang saktan ang buntis niyang asawa, iisa lang ang dahilan. At yun ay ang asawa niya ay nagtaksil sa kanya. 13 taon nang nakaraan, ang babaeng mahal ko kasama ang anak niya ay sinaktan ng lalaking minahal niya. Iniwan. Para mailigtas ang anak niyang maluba, lumuhod siya sa putikan at nagmakaawa. Leo, binubugbog ako ni Vincent at gusto pa na kaming dalhin ni Nina abroad. Si Nina, may sakit sa bato mula pagkabata. Ngayon, kahit pambili ng gamot, wala na kaming pambayad. Parang awa mo na. Pwede ba napagbigyan niyo kaming dalawa? Pakiusap. Pinakasalan ko siya. Para sa kanyang dignidad, itinago ko ang pagkabilyonaryo ko. Inalalayan ko siya sa lahat. Mahigit 10 taon ko siyang tinulungan. Tiwala ako sa kanya. Si Nina naman, mag-18 na. Para sa kanya, maghahanda ako ng share sa Prime Edge para sa debut niya. Kahit nag-donate ako ng kidney para sa anak niya. Pero di ko inasahan na ang kapalit niya ay Teka lang. 8 buwan kang buntis at naka-miscarriage ka. Kailangan mo magpahinga. Ito, nilaga kong manok, 8 oras. Tikman mo. Ang ina, ayoko. Becca, walang katapusan ng trabaho. Paano ang katawan mo? Ano alam mo? Malapit nang i-launch ang Skyline Tech. Itong proyekto, kung makukuha ba natin ng investment ng pandigdigang consortium at ng Prime Edge Capital, daan-daang tao ang umaasa sa atin. Huwag mo kong istorbohin. Mahal. Allergic ka ba? Alice, huwag mo kong hawakan. CR lang ako. Tabi. wala na ang baby. Pinakamasakit sa'yo, Becca. Kasalanan ko. Pag natupad ang pangarap mong i-launch, sasabihin ko na ang pagkatao ko. Ang buong Prime Edge, ibibigay ko sa'yo. Ang gulo naman ng code na to. Ayusin ko na lang. Becca, 7 araw na tayong di magkasama. Miss na kita. Asa? Code ang gamit natin. Sigurado bang di tayo mahuhuli? Itong system, ang dating presidente ng Prime Edge, ang alamat ng kodigo mismo ang sumulat. Siya lang ang nakakabasa nito. O ano, sa ex mo at sa asawa mo ngayon, sino mas malakas? Siyempre, ang ex ko. Pero sa susunod, dahan-dahanin mo. Masakit pa rin likod ko. Nagwala tayo sa hotel nung araw. Kaya ka nagka-miscarriage agad. Di ba nahuli ng asawa mo? Bakit? Bakit? Dugo. Siyempre, di niya alam. Akala niya dahil sa trabaho, kaya ako nagka-miscarriage. Nag-guilty pa nga. Kanina, nagdala pa ng nilagang manok. Ang kulit. Hotel. Mahal, sagot ka. Miscarriage. Bakit di ka sumasagot?
Bakit di ka sumasagot? Asawa ko, pinatawa mong mahal? Bakit mo hinawakan ng computer ko? Wala ka bang konsiderasyon? May konsiderasyon. Nitong mga taon, ibinigay ko ang lahat para sa pamilyang to. Pero buntis ka na. Nag-check-in ka pa sa ibang lalaki. Sinong mas walang konsiderasyon? Ano pinagsasabi mo? Nag-uusap lang kami tungkol sa isang proyekto. Ikaw, nasa bahay lang at naglilinis ka lang. Naiintindihan mo ba ang code? 8 buwan na ang anak natin. Atat na atat ka ba? Ikaw? Paano niya naiintindihan? Rebecca Santos, sabihin mo sa akin, ikaw at ang ex mo, kailan kayo nagsimula? Anong nagsimula? Linising mo ang bibig mo. Oh, ex ko si Vincent Ramos. Pero ngayon, kinuha ko siya ng malaki ang bayad bilang Chief Technical Officer. Magaling siya. Marami siyang koneksyon. Siya na lang ang sandalan ko. Ikaw! Ako, narinig ko kayong nag-aaway. Anong nangyari? Bakit mo alam ang password namin? Ako ang nagbigay. Kagagaling lang ni Vince. Sa tapat, nagparent ako ng malaking unit. Binigay ko ang password para madali ang usapan. May problema ba? May problema! Pinagtaksilan mo ko! Pinapasok mo siya sa bahay natin! Tapos tanong mo pa yan? Rebecca Santos, nakalimutan mo na ba na sinaktan ka niya noon at iniwan kayong mag-ina? Ganito pala asawa mo. Aalis na lang ako. Huwag kang maging makitid. Nagbabago ang tao. Oo. Nag-abroad si Vince noon. Pero nag-aral lang siya. Balikbayan na professional na siya. Ang Skyline Tech nakaligtas dahil kay Vince. Siya ang nakakuha ng investment ng Prime Edge Capital. Di ko sinabi sa'yo kasi baka ma-insecure ka at mag-isip ka pa. Baka ma-insecure ka? Baka mag-isip ka pa! Rebecca, alam mo ba ang sinasabi mo? Siya ang nagkuha ng investment. Saka, dahil kay Vince, naghahanap siya ng team at ng kidney donor. Si Nina, nakaligtas. Eh ikaw? Nasa bahay ka lang naglilinis? Kaya mo ba yan? Ang laki ng tulong niya sa atin. Dapat natin siyang pasalamatan. Diba? Halos buhay ko, ipinagpalit sa kidney. Ang 13 taon kong lihim na suporta. Ganito lang, ang dating mahal niya ang kumain ng puri. At siya, naniwala ng buo. Pasasalamat, Rebecca. Hayop ka talaga. Nung iniwan ka niya at lumuhod ka sa akin, nakalimutan mo na. Dito sa bahay, naglalaba't nagluluto ako. Para sa inyong mag-ina, ginawa ko ang lahat. Nakalimutan mo na? Dahil lang sa kanya, sa mga salita na di mo man lang mapapatunayan,
Ang dekada nating pinagsamahan, ganyan lang kadali mong nakalimutan. Leo! 10 taon nang nakalipas. Tinulungan mo kami ni Nina. Nagpapasalamat ako. Pero nitong mga taon, ang lahat sa bahay na to, ako ang naghirap para dito. Mahigit 10 taon kitang pinalaki ng libre. Ang utang na loob ko sa'yo, matagal ko nang nabayaran. Bayad na. Maliwanag ba? Dito sa bahay, wala kang pinagkaiba sa isang katulong. Kuya Leo, huwag mong sisihin si Becca. Nakita ko kasing matagal siyang mag-isa, kaya naisip kong tulungan siya. Kung sa tingin mo ay lumalapit kami, maglalayo na lang kami. Huwag niyo sanang hayaang maapektuhan kayo. Lumayas ka! Tama na! Leo, huwag kang maging makitid! Mag-isa akong naghirap! Sa wakas, bumalik si Vince para tulungan ako. Ikaw, bukod sa magluto ng sabaw at maglaba, ano pa bang magagawa mo? Anong magagawa ko? Rebecca, alam mo ba, yung proyekto ng kumpanya nyo at ang puhunan sa kumpanya nyo, ako ang nagbigay. Gawin mo pa ang credit ni Vince? Ang kapal ng mukha mo. Isa ka lang pabigat sa pamilyang to. Hindi nakita, hinihinga ng tulong. Huwag mo ko ipahiya, pwede? Ako? Pabigat? 13 taon. Dito sa bahay na to, minsan, di ako nakatulog ng mahimping. Ako ang nagpalit ng diaper ni Nina. Ako ang nag-alaga sa'yo pag may sakit ka. Dito sa bahay na to, 13 taon, araw-araw akong nagluluto at naglalaba. At ngayon, pabigat ako? Rebecca, nakalimutan mo na. Ikaw ang laging nakikiusap sa akin noon na gusto mong maging payapa ang buhay natin. Na gusto mong maging payapa ang buhay natin. Maluba ang lagnat mo. Para alagaan ka, pati burol ng tatay ko, di ko naabutan. Ako bang pumigil sa'yo? Hindi ba't kusa mo yan ginawa? Pinilit ba kita? Isa pa, sa tagal na! Ang utang na loob ko sa'yo, matagal ko nang nabayaran! Anong ingay yan? Nagli-live ako. Papa, bakit gabi ka na dumating? Narinig ni Papa na nag-aaway sila Mama at Tito Leo. Natakot ka ba? Mina, matagal mo na bang alam? Alam ko ba kung ano? Huwag kang maging makulit, Leo! Hindi mo ba nakikita? Sa wakas, nagkasama na kami. Tama na, huwag ka nang magalit. Di ba ito yung paborito kong pulseras? Oo, plano ko sanang ibigay sa'yo sa birthday mo. Nandito ka naman. Ibibigay ko na. Salamat, Papa! Ma, Luna Julius! Vince, ang gastos! Becca, dati naging gago ako. Patawad sa inyo ni Nina. Plano ko sanang tulungan ka sa negosyo. Pero tingnan mong sitwasyon. Hayaan na. Basta masaya at malusog kayo. Hindi na ako mga abala pa. Aalis na ako. Aalis na. Pa, tayong 3 ang pamilya. Dito sa kwartong to, isa lang ang tagalabas. Ang aalis, dapat siya. Leo, nakita mo na. Hindi mo kami mapapaligaya ni Mama. Kung may hiya ka, umalis ka na. Pinaghirapan kitang palakihin ng 13 taon. Dahil lang sa isang pulseras, kailangan mo na ba akong paalisin? Tama
Tama na, Leo. Ano ang ambag mo? Ang pera sa mga taon na to, si Mama lang ang nagtrabaho. Laging walang ginagawa sa bahay. Anong ginawa mo? Yun na ang ambag mo? Hindi mo pa alam, no? Ang Skyline Group ni Mama, ngayon ay nakatanggap na ng pinakamalaking pondo mula sa Prime Edge Group at malapit nang mag-IPO. Lahat yan, utang sa tatay ko. Tatanungin kita, anong karapatan mong maging asawa ni Mama? Isa pa, maraming koneksyon ang tatay ko. Kaya niya akong ipa-debut sa isang big-time producer. Pero ikaw, may pambayad sa isang carnival? Wala ka! Ang hina mo. Walang kwenta. Nina, gamito mo ba talaga ako tinitingnan? Itong nasa harap ko, puro branded at mahilig sa mayaman. Siya ba talaga ang itinuring kong anak na buhay ko pa ang kapalit? 6 na taon nang nakaraan, maluba ang kidney failure mo. Si Vincent, nagpapakasaya sa ibang bansa. Ako ang nasa operating table. Pinigay ko ang kidney ko sa'yo. Isa pa, sa family day dati, lahat ng tatay nakakuha ng first place. Pero ikaw, hawak sa baywang at nagaangal. Hindi ka nahihiya. Ako pang nahihiya. Bakit masama ang katawan ko? Gusto niyo bang malaman? Tama na, Leo. Huwag mong gamitin ang pag-aalaga mo kay Nina para magyabang. Nung maluba si Nina, si Vince ang gumamit ng mga koneksyon niya sa abroad para mailigtas si Nina. Ikaw, nasa ospital ka lang naman para magdala ng tsaa, magdala ng tubig. Kumpara sa ginawa ni Vince, ano lang ba ang ambag mo? Leo! Kausap ka ni Mama. Pingi ka pa. Leo, nagpapakaawa ka na naman. Yun na ba ang tanging panlaban mo? Nakakahiya ka. Ang 30 taon kong pag-aalaga ay sa 2 halimaw pala. Anong klaseng pag-ibig yan? Anong klaseng pag-aalaga? Sa huli, isa ka lang keyboard warrior na walang dignidad. Isang basurang itinapon pagkatapos gamitin. Tay, ayoko mamatay. Nandito si Tay. Magiging maayos ka, Nina. Pangako, magiging mabait ako kay Tay. Promise? Sa bahay na to, hindi ko na sila paglilingkuran. Maghiwalay na tayo. Uy, ang tsinelas namin, Casa Deluxe. Hayaan mo na siya. Ang sanay sa buhay pinalaki, hindi na marunong mabuhay. Gumagamit lang siya ng barumbadong paraan para mapansin. Wala pang 3 araw. Pag nabigo siya sa labas, siguradong babalik at magpapakumbaba. Pagdating ng investment ng Prime Edge Capital, ang $300 million at ma-IPO na tayo, mapapasama na tayo sa elite ng lungsod ng tagumpay. Sa wakas, hiwalay na. Ngayon, masasakop ko na ang buong Skyline Group. Nayakapan ka sa mga taon na to. Magsama-sama na tayong pamilya. Ang galing, Mama! Sana yung palamunin na yon hindi na bumalik. Magmali-mali na lang sa labas. Sa ganon, hindi na siya magpapahiya sa pamilya natin. Siya, malalaman niya kung gaano siya kalaking nagkamali. Isang kidney. 30 taon ng kahihiyan. Leo, wala kang kwenta. Ako to ay unlock ang mga personal info ko at mga corporate account. Abisuhan ang medical team. Magpapacheck up ako ng kumpleto. Isa pa,
Magpa-schedule ka ng abogado. Bawat sentimo na sa akin, babawiin ko lahat. Sa Hinaw Vista Tower. Ang security sa lugar na yan sobrang higpit. Yung mga tao dun, mukhang mga masasamang tao. Sa suot mong yan, baka yung hagdan lang nila, di ka makatawid. Kun lang. Sige na nga. Huwag kang lumabas. Kapag pumasok ka ng may dala kang basurang yan, iisipin nilang pulubi ka. Para kang naghahanap ng gulo. Ang buhay mo, sigurado mawawala. Bakit pa di ka nakikinig? Sobrang binayad mo. Boss Cruz, sa wakas, bumalik na po kayo. Maligayang pagbabalik, Boss Cruz! Akala ko, papatay lang siya. Hindi ko akalain. Presidente pala. Boss Cruz, ito po ang report sa assets ng grupo sa 13 taon naman yung pagliban. Diretsuhin mo. Sa 30 taon na to, ang personal assets nyo ay nasa top 10 na sa Global Forbes list. Pero may isang matagal na gastos na laging nasa bingit ng pagkalugi. Ang kumpanya ni Rebecca. Opo, ang Skyline Tech ni Miss Santos. Ang core algorithm nito, sa totoo lang, ay yung framework na inyong ginawa nun. Sa 13 taon na to, tuwing bumibigay ang sistema nila, ikaw po ang lihim na nag-aayos. Kung wala ang lihim niyo pong suporta, ang Skyline Tech, 2 taon na sana nag-liquidate na. Boss Cruz, sa papundo sa Skyline Tech, sasabihin po ba kay Miss Santos? Huwag na. Si Becca, ma-pride siya. Natatakot akong sabihin ng totoo. Hindi niya matatanggap. Akala niya palagi dahil sa galing niya at sa swerte niya. Mukhang sobra ko siyang pinyotektahan. Yung lihim na pagtustos sa kanila, putulin mo. Pinuto na po, sa World Tech Innovator Summit bukas, ang organizer ay nag-imbita sa Skyline Tech at sa pinakamalaking investor nito, ang head ng Prime Edge Capital. Prime Edge. Galing sa Prime ni Leo at sa Edge ni Becca. Akala po ni Miss Santos, si Ginoong Ramos ang nag-ayos para makuha ang investment ng Prime Edge. Si Ginoong Ramos. Hinagamit ang pera ko para sa sarili niyang credit. Abisuhan ng legal. Dalhin ang divorce agreement at ang asset freeze order. Dalhin lahat. At yung mukhang pera na si Vincent Ramos. Alamin ang academic background niya at mga dating proyekto. Sige po. Gusto kong makita ni Rebecca sa summit ang tunay na kulay ng ex niya. Wisit! Ang framework ng Skyline Tech, bakit na-crash lahat? Teka, yung code kahapon. Nitong mga taon, ang tech framework ng Skyline Tech ay napakalalim. Imposibleng gawa ni Rebecca yan. Baka si Leo, imposible. Vince, anong problema? Yung demo para sa summit bukas, okay na ba? May konting gulo lang sa server. Maliliit na bagay. Kaya ako to. Becca, kahapon sinabi agad ni Leo ang sikreto ng code natin. Baka ba't talagang alam niya ang mga ganitong tech? Vince, binibigyan mo siya ng credit. Siya? Hindi naka-diploma. 13 taon, nasa bahay lang, nagluluto. Tingin ko, yung firewall ng code, na-crash lang. Nalaman niya lang. Oo nga. Pero yung eksena niya kahapon, sinungitan pa si Nina. Para siyang asong baliw. Hayaan mo na. Tingin ko, insecure lang siya. Gusto niyang gamitin ang drama niya para mapasuko ako. Hinding-hindi ko siya papatulan. Sige na.
Hama na yung basurang yan. Sa World Tech Innovator Summit bukas, darating din ang misteryosong boss ng Prime Edge Capital. Ito na ang huling pagkakataon para sa B-round funding natin. Vince, sa mga taon, dahil sa'yo sa Prime Edge Capital, inayos mo ang lahat. Kaya di bumagsak ang Skyline Tech. Bukas, kailangan mo kong tulungan na maipakilala sa kanya. Walang problema. Si Boss Leo, kami magkakapatid. Isang salita ko lang, ang $1 billion investment sa atin na Leo, huwag mong isipin na papatawarin kita. Pagbalik mo sa akin ng walang-wala, kung di ka luluhod at hihingi ng tawad sa amin ni Vince, hinding-hindi kita papapasukin. Boss Cruz, si Ms. Santos po gusto kayong makita sa summit. Gusto niyang ituloy niyo ang funding sa proyekto niya. Funding ba rin? Asa pa? Lagi na lang siyang ganyan. Walang hiya sa kumpiyansa. Parang sa kasal natin. Hanggang ngayon, akala niya nagtatampo lang ako. Narinig din namin na nagmamayabang si Vincent Ramos na kaya raw ni Boss Leo ay magkakapatid. Isang manloloko na kahit basic code ay di marunong. Gusto pa akong gamitin. Samuel, yung mga supplementary card ko, i-fleece mo lahat. Lalo na yung unlimited card ni Rebecca. Sige, yung kotse at bahay po. Binili ko po ng buo yung villa. Sa pangalan ko po nakapangalan. Hiwalay na kami. Dahil sa akin ang mga yan, bawiin mo lahat. Ang inis! Nasaan na ba yung si Leo? Walang nag-aasikaso sa basura, walang nag-ipit ng skirt ko, puro gusot. Ma, tingnan niyo tong mansa. May meeting pa tayo mamaya sa investors. Paano ko pupunta ng ganito? Tama na yung reklamo mo. Sa tingin ko, sinadya niya mawala ngayon para lang magtago. Gusto tayong mapahiya. Isang palamunin. Akala niya kung sino siya. Becca, masyado mo kasing kinukonsinti. Kaya akala niya, hindi na tayo mabubuhay kung wala siya. Oo nga, Ma. Wala man lang tayong mainit na pagkain. Mamamatay na ako sa gutom. Pagkatapos ng samik mamaya, dapat mo siyang parusahan ng gusto. Huwag mo siyang patatawarin. Patawarin? Asa pa siya? Pagkatapos nito, kapag nakuha ko na ang B-round funding ng Prime Edge Capital, ang Skyline Tech natin ay malapit ng ma-IPO. Pagkatapos niyan, gagawin ko siyang parang isang aso. Luluhod sa labas ng 3 araw at gabi. Kung hindi huwag na siyang umasang makapasok dito ulit. Tama. Akong bahala. Ang investment ng Prime Edge Capital, sigurado yan. Isama si Nina sa summit para makita ang mundo. Para malaman niya kung ano ang tunay na high society. Para hindi mahawa sa kabubuhan ng walang kwenta. Tara! Wala, Ma, Pa! Hindi na kailangang magtrabaho sa usok na kusina at hindi na rin kailangang makinig sa reklamo at sumbat nila. Ganito pala kasaya ang tahimik na buhay. Boss Cruz, itong pakiramdam ng kalayaan. Kayo po ang nagkulong sa sarili nyo at nagpilit na maging tagapagtanggol. Ang kabalyero ay patay na. Ang nabubuhay ngayon ay isang naghihiganti. Tumawag si Ms. Santos sa organizer ng 3 beses. Tinanong po kayo. Ay, hindi pala. Tinanong ang head ng Prime Edge Capital kung kailan darating. Isinama niya si Vincent Ramos at si Nina sa summit. Ipinoproud sa lahat ang relasyon ni na Vincent at kayo. Kung pamilya ang nandoon, akala nila ang summit ay parang victory party nila. Dahil atat na atat kayong mapahiya, bibigyan ko kayo.
Si Vincent Ramos, ang mga pinagmulan ng manlulokong yan, kamusta ang investigasyon? Linaw na po. Ang resume niya sa abroad, puro peke po. Ang tinaguriang core project head ay isang marginal na outsourced worker lang pala. At saka, may mga utang din siya sa abroad. Kung palabas ito, gawin nating mas exciting. Ipatawag ang legal team. Maganda sa venue. Nasa baba na ang mga kotse. Handa na po. Tara na para makita ang ex ko at ang tunay niyang mahal. Leo, ang bahay mo ay kinukuha na. Para lang akong babalikin. Ang hihiinan ng mga diskarte mo. Bakit? Ang putla mo. Ang walang kwenta. Sabi niya, kukunin na raw ang bahay. Tama ba ang narinig ko, ma? Di ba sa atin yung bahay? Tingin ko, siguradong wala na siyang mapuntahan. Kaya, sinadya niyang sabihin yan para lang mapansin tayo. Ginang Santos. Ako ang abogado ni Ginong Cruz. Ito ang divorce papers at ang notice of eviction. Si Mr. Cruz, hinihiling sa inyo sa 3 araw na umalis sa villa ninyo. Abogado? Si Leo, wala nang matuluyan. May pambayad pa sa'yo para mag-arte? Sabihin mo kay Leo, hinding-hindi ko siya patatawarin. Hindi ka hinihiling ni Mr. Cruz na yumuko. Kailangan niya lang na umalis ng walang-wala. Naihatid na ang abiso. Miss Santos, mag-ingat ka. Pweh! Pagkuha ko ng sponsor, luluhod siya sa akin. Tama na. Becca. Nina. Huwag na kayong magalit sa isang asong ulila. Tingnan. May bigatin. Tara! Salubungin ang ating kinabukasan! Tingnan niyo! Kanino yung convoy? Diyos ko! Convoy ng Rolls-Royce Phantom! Tingnan niyo! Nasa gitna! Di ba yan yung CEO ng Prime Edge Capital? Ang sariling kotse niya? Ang astig! Ito na! Siya ang liyan na investor ng kumpanya natin! Pag nakita ko siya, papatulan niya ang debut ko! Sige, tara! Sunod kay Mama. Hera! Hello po! Boss, Cruz mo ba? Boss Cruz? Tuloy po. Hello po! Ako po si Santos ng Skyline Tech! Ikaw? Walang kwenta! Grabe! Sino ba yung presidente ng Prime Edge Capital? Ang bata niya naman. Imposible! Paano siya magiging presidente? Leo! Hanggang kailan ka ba magpapasaya? Ano meron? Kilala pala ni Boss Rebecca ang misteryosong investor? Leo, akala mo ba dahil nakasuit ka at nag-hire ka ng maraming artista para mag-act kasama mo, magiging presidente ka na ng Prime Edge Group? Ha? Oh, alam ko, gusto mong gumawi sa harap ni Becca. Pero, World Tech Innovator Summit to, isang house husband na tulad mo, nanggugulo sa ganitong lugar, hindi ka ba nahihiya?
Nagpapanggap? Nanggugulo? Leo! Wala akong pake kung magkano ang ginastos mo para mag-hire ng mga artista. Palisin mo na sila! Negosyo to! Hindi to lugar para maglaro! Leo, huwag mong sisihin si Becca. Lumayas ka na. Baka pagtawanan ka pa ng mga guard. Mapapahiya ka lang. Ako? Mapapahiya? Sa tingin ko, ang mga mapapahiya ay kayo. Leo, tigilan mo na yan! Lumayas ka na! Kundi, sa susunod na buwan, wala kang makukuhang kusing. Allowance? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Sa ayos ni Boss Rebecca. Asawa niya nga yan. Palamunin lang pala. Kung palamunin niya siya, nagpapanggap pa siyang boss dito. Ang kapal ng mukha, wala nang katulad. Lahat, pasensya na po. Nakakahiya. Siya po ang asawa ng kapatid ko. Siya po ang house husband ng mahigit 10 taon. Baka po may sira sa ulo. Kaya po siya nagsasalita ng kung ano-ano. Leo, alam kong naiinggit ka sa akin dahil nakatulong ako kay Becca sa investment. Pero ang paraan mo ay napakababang uri. Tama! Pinaghirapan ng nanay ko na buhayin tayo ng matagal. Ngayon, gusto mo pang bawiin ang lahat? Leo, wala ka bang konsensya? Heto na ang huli mong pagkakataon. Ngayon, sa ginawa mo nung araw na yon, mag-sorry ka kay Vince. Tapos, lumayas ka. Basta't umaming ka, palalagpasin ko na. At papayagan kitang magpatuloy sa paglilinis. Tapos na ba ang palabas niyo? Ano? Bakit ako uuwi para makasama kayo? Paalala lang, bahay ko to. Bakit kayo nandito? Ang dapat lumayas ay kayo. Kami ang aalis. Oo nga. Leo, baka naman nasiraan ka na ng bait. Pinili ang bahay na yan ng nanay ko sa hirap. Bakit kami alis dahil sa'yo? Ulitin ko, ang dapat umalis ay kayo. Sa pangalan ko to, ang titulo ng villa. Peke! Peke yan! Abogado! Nasaan ang abogado? Neo, ang tawa mo naman. Taki ang titulo niya. Para lang lokohin kami, kahit anong maduming paraan gagamitin mo, ha? Yang pulang titulo mo, sa ilalim ng tulay, bibili ka ng 10 sa $50. Ginang Santos, ang property na ito ay binili ni Ginong Cruz bago pa sila ikasal at buo ang bayan. Siya ang may-ari at maaari niyang bawiin anumang oras. Leo! Plano mo lang pala itong maging palamunin! Sa titulo, wala man lang pangalan niya! Anong masamang balak mo? Sobra naman yan. Palamunin na nga, inaagaw pang bahay. Ang tao, di mo mahuhusgahan sa itsura. Mukhang inosente, pero ang sama ng loob. Leo, ang tagal mo na kumakain sa amin! At ngayon, gusto mo kong palayasin? Ma! Sigurado minakaw niya pera mo sa card para bilhin tong bahay! Sa tagal na palahon, kumakain ka sa amin, uminom sa amin, tapos gagawin mo to? Alalayasin mo kami? Wala ka bang konsensya? Oo, tama. Kaya mag-impake na kayo at lumayas na. Leo! Tama na! Mag-sorry ka na sa akin mayon din. At ituturing kong wala nang nangyari, kundi hindi pa tayo tapos. Hindi pa tayo tapos. Mabuti. Rebecca Santos, Nina Santos, at ikaw, Vincent Ramos. Sa araw na malaman ninyo kung sino ako, sana di kayo magsisi sa ginawa ninyo. Leo, huwag ka na magpanggap dito. Akala mo ba dahil nakasuit ka, presidente ka na? Itong investment meeting ngayon ay Prime Edge Capital
ang naghanda para kay Becca. Nga. Pagdating ng mga investor, palalabasin ka ng security. Nakakatawa niyan. Boss Vince, may utos po mula sa headquarters. Ayon sa utos ng management, ang pondo para sa mga proyekto ng Skyline Tech ay titigil na. Pinutol na po ang pondo. Anong sabi mo? Binawi na? Ma, imposible! Tama. Para sa pamilyang to, kinaya ko ang lahat ng 13 taon. Sinayang nila ang kabataan ko. Ngayon, babawi ako at sisingilin sila interes. Leo, sino ka sa akala mo? Asawa lang na nagluluto. Namimilit, nagluluto ka lang. Ano pinagmamalaki mo? Akala mo dahil nakasuit ka, presidente ka na ng Prime Edge? Imposible. Binawi nga ng Prime Edge. Anong gulo? Mali lang to. Ngayon, tatawagan ko ang head ng Prime Edge Capital. Tatawagan ko. Sasabihan ko ang management ng Prime Edge Capital. Basta pumayag ang head nila, anong maliit na pera. Hello, Bossing! Boss Rebecca, Prime Edge Capital. Ang investment sa Skyline Tech, kinansela na at hindi na kami magko-cooperate. Ha? Bakit pinapa? Pinapa? Ha? Anong nangyari? Leo, ikaw bang may pakana nito? Ayaw mo kasi makita kaming maayos. Leo, ano ba talaga ang ginawa mo? Bakit ka nagmamadali? Kinansela lang ang proyekto mo. Di ba may account ka pa? Hello? Boslin? Kayo. Wag na. Ang account nyo, dahil sa illegal na financing, ay na-freeze na. Eh no? Freeze? Na-freeze? Ang Prime Edge Capital ay ipapanagot kayo sa paglabag sa kontrata. Di ba sabi nila ang asawa ni Boss Rebecca ay isang house husband lang na tagaluto? Ano meron? Kinansela agad ang investment at na-freeze ang account. Baka siya na ang CEO ng Prime Edge Capital. Leo, anong klaseng maduming paraan ang ginamit mo? Pinuntahan mo ba ang head para siraan ako? Kailangan mo ba talagang kalabanin ako? Anong ginamit kong paraan? Wala yan. Ang mahalaga, hindi naman talaga sa inyo yan. Dapat lang ibalik. Oo. Leo, inaamin ko, masama ang trato ko sa'yo noon. Pero, kailangan mo ko bang itandaan? Tsaka, pamilya pa rin tayo. Pinabagsak mo ang kumpanya ko. Ano pa kinabang mo riyan? Oo nga. Kapag bumagsak ang kumpanya, wala ka nang makukuhang allowance. Ni Kusing. Allowance? Akala nyo ba gusto ko yung allowance na yan? Anong ibig mong sabihin? Pag iniiwan mo si Mama, sa tingin mo kaya mo pang mabuhay? Sa huli, baka sa ilalim ng tulay ka pa magmakaawa, no? Hindi ba? Sa tagal ng panahon, puro libre ka sa akin. Di ba ako ang kumikita ng lahat ng yan? Yaman mo. Rebecca Santos. Para sa huling beses, sa 13 taon na to. Ang kumpanya mo. Ang yaman mo. Pati ang mga tinatawag mo mga backer mo. Lahat yan. Bigay ko. Akin lahat yan. Leo, tama na yung pag-arte mo. Sa dami ng taon, si Vince ang naghirap. Si Vince ang nag-abala. Sa mga investor, nagpakumbaba. Ang Skyline Tech natin, hindi bumagsak. Eh ikaw, anong nagawa mo? Bukod sa pagluluto mo sa bahay, anong nagawa mo? Leo! Alam ko, nainggit ka sa akin na isang permanenteng professor sa Ivy League. Lalo kang nainggit na ako lang ang nasa puso ni Becca. Dahil ako lang naman nung nakapagpasaya sa kanya nung buntis siya. Diba? Diba? Ginagastos mo ang pera ko. Nagpapanggap kang agent ko.
Sa 13 taon, masaya ka ba? Sinata mo ko. Leo, baliw ka na! Oh na! Paano ba nasaktan ng tatay ko? Security! Nasaan ang security? Leo, hindi pa ba sapat ang ginawa mo sa summit? Mag-aksidente ka pa ba? Balik ba yan na professional, henyo? Ngayon, ipapakita ko sa lahat ng tao rito kung sino ka talaga itong henyo mo. Sino po si Ginang Santos? Ako? Bakit? Mula sa Universidad ng Europa, may urgent na dokumento! May urgent na dokumento! Kailangan po ng pirma nyo! Mali ata to. Academic misconduct, plagiarism, expulsion. Vince, hindi ba taga-Ivy League ka at permanenteng professor? Bakit may expulsion notice mula sa Europa? Bakit mayroong notice ng pagka-dropout sa Europa? Peke! Pinaglaruan to ni Leo! Leo! Para ayawan ako ni Becca, gumawa ka ng ganito! Tama! Ikaw talaga, Leo. Ang sama-sama mo. Kanina, nagpanggap ka. Ngayon, nagpanggap ka pa. Ayaw mo lang kasing makita na mas maayos kami sa'yo. Pero, itong selyo mukhang totoo. Tsaka, 13 taon na siyang stay-at-home dad. Muntik na niya makalimutan ng English. Paano niya magagaya ang opisyal na sulat ng German University? Becca, huwag kang magpaloko sa kanya. Kahit di niya kaya, pwede niyang bayaran ng iba para gawin. Tingnan mo, itong suit niya, pati mga bodyguard niya, mga artista. Hindi ba't para lang sa lugar na to, para ipahiya ako? Leo, nagsama mo. Kung wala ka lang talagang kwenta, sige pa. Sinisiraan mo pa si Vince. Ayaw mo bang makita na mas magaling siya sa'yo? Ngayon, sa Skyline Tech namin, pinakamahalagang araw bagong listing. Ikaw naman, pinag-arte mo pa sila, gumawa ng pekeng sulat at tukunin mo pa ang bahay. Gusto mo ba akong patayin sa galit para masaya ka? Hanimira. Walang sikreto na hindi nabubunyad. At ikaw, Rebecca, tandaan mo to. Lahat ng ito, sa akin talaga. Ngayon, kinukuha ko lang ang sa akin. Di ko akalain. Itong Professor Ivy pala, ay isa lang palang manloloko. Hindi naman siguro. Di ba puro asal lang sa asawa si Boss Rebecca? Baka nga. Baka peke lang yung ebidensya. Leo, para lang siraan si Vince, gumawa ka pa ng peking papeles? Kaya mo yan? Wala ka na bang ibang ginagawa kundi magpakitang gilas? Lumuhod ka ngayon din at mag-sorry kay Vince. Kundi, hihiwalayan kita at hindi ka makakakuha ng kahit kusing na suporta. Tama! Lumuhod ka na ngayon din at mag-sorry sa amin. Kundi, hihiwalayan ta ni Mama. Huwag nang makabala. Ano? Dahil gusto mong makipaghiwalay? Sige, payag na ako. Ang divorce papers. Napimahan ko na. Leo, huwag kang magpanggap dyan. Tama. Akala mo ba sa divorce papers matatakot kami? At susuko kami? Hindi ka mabubuhay nang wala si Mama. Ni pagkain, di mo mabibili. Becca, nagpapapansin lang yan. Lagi naman yan ganyan. Leo, para na lang kay Nina. Bigyan kita ng huling pagkakataon. Punitin mo yung papeles. Umuwi ka at mag-isip-isip. At ituturing kong wala nang nangyari. Huwag na. Rebecca, pimahan mo na. Noong puntis ka pa at may relasyon ka kay Vincent, tapos na tayo. Ma! Hirmahan mo na! Ang kapal ng mukha niya! Ang kapal ng mukha niya!
Bigyan mo na siya! Tama. Ma, hindi kanya kayang mawala. Sa loob ng 3 araw, luluhod yan para bumalik ka. Sig! Leo, ginusto mo to! Kuning mo. Mula ngayon, wala na tayong kinalaman. Ma! Monteluna yan! Huwag sa kanya! Aking na! Aking na! Tama na! Lumayas ka na rito ngayon din! Dito ay Tech Summit ng Skyline Tech. Hindi kayo welcome dito. Wala kayong kwenta. Bakit ako? Umalis? Kayo ang umalis. Anong sinabi mo? Pinapalis mo kami? Baliw ka na ba? Leo! Tingnan mo to. Ito ay ginanap para sa akin ng presidente ng Tech Summit. Ngayon, ako rito ang bida. Babalaan kita. Mas mabuting umalis ka na. Kundi, mamaya, ipapalabas kita sa security. At ang mapapahiya ay ikaw. Ginong Ramos. May padala po para sa inyo. Galing po sa Ivy Legal Office. Abiso ng demanda para sa reputasyon, suspek sa peke at panluloko at tekeng diploma. Ang danyos ay hanggang $5 milyong. Anong nangyayari? Kalma lang. Sigurado, si Leo ang may pakana nito. Pero di bale. Ang pinakamalaking investor ng Ivy League ay ang Tech Summit. Vince, relax lang. Ako, ang mga top brass ng Tech Summit malapit sa akin. Isang tawag lang, itong abiso ay magiging basura na lang. Ang head ng Tech Summit, si Director Chua. Matagal na kaming magkaibigan. Ganitong bagay lang, tawag lang, ayos na. Leo, tingnan mo to. Ipapakita ko sa'yo ngayon kung anong koneksyon at kung anong kapangyarihan. Director Chua, mula po sa Skyline Tech. Tawag po ni Rebecca Santos. Huwag sagutin. Si Boss Cruz ang presidente ng Tech Summit. Utos ni Boss Cruz. Simula ngayon, ang Tech Summit ay ititigil na ang suporta sa Skyline Tech. Itigil ang lahat ng partnership. Opo, naintindihan ko po. Anong nangyari? Bakit binaba? Ayos na? Sinagot ba ni Director Chua? Busy lang siguro. Masyadong abala ang mga bigatin. Papunta na siguro. Busy. Baka naman. Ayaw lang yung sagutin ng isang manloloko. Leo, tumahimik ka! Tandaan mo to. Pagdating ni Director Chua, tingnan natin kung hanggang saan ka. Director Chua, tumawag na naman po siya. Director Chua, si Becca po. Ngayon po, may nanggulo po sa summit. Gumawa pa po sila ng peking papeles para siraan kami. Punta po kayo. Miss Santos, tama na. Director Chua? Ang Tech Summit at ang Skyline Tech, lahat ng proyekto ay tinatapos na. Ang mga nakapirma na, ipapare-review namin. Ano? Tinatapos na? Ma, ano nangyari to? Director Chua, ang biglaan naman po. Yung proyekto natin, malapit nang ma-launch. Pakibigay po ang dahilan. Dahilan? Alam mo na yan. Mula ngayon, huwag ka nang tumawag dito. Neo! Ikaw ba ang nag-text kay Director Chua para siraan ako? Ako, siran ka. Worth it pa akong siran.
Ikaw yan, Leo. Siguradong ikaw at si Director Chua ang may gawa nito. Kung hindi, bakit si Director Chua tatapusin ang partnership natin? Ayaw mo bang makita na ang pamilya namin ay maging masaya, no? Leo, galit ka dahil sa pag-ibig. Ayaw mong makita si Becca na masaya. Gumagamit ka ng ganitong masamang paraan para siraan ang negosyo niya. Leo, Tara, pumunta ka na ngayon at hinawin kay Director Chua. Sabihin mo, di pagkakaunawaan lang to. Narinig mo? Tara. Linawin? Bakit ko naman linawin? Rebecca, matagal na kitang binabalaan. Ang presyo ng araw na to ay hindi mo kaya. Mukha namang disente ang lalaki niyan. Ang liit ng isip. Palamunin lang. Pinasted, kaya naghiganti sa ex. Ang pangit. Leo, lahat sila nakatingin sa akin. Makinig ka, ibalik mo investment ko. Kundi, hindi ka makakalabas dito ngayon. Pamilya tayo. Sinira mo ang kumpanya ko. Anong pakinaban yan sa'yo? Una, nagkasundo na tayo sa diborsyo. Hindi na kita asawa. Pangalawa, tanong ko sa'yo, anong ebidensya mo na sinisiraan kita? Hindi ba? Kung hindi mo ko sinisiraan, bakit ang Prime Edge Capital at ang Tech Summit ay nag-back out sa akin? Rebecca, paano kung ako ang presidente ng Prime Edge Capital? Ikaw? Nagbibiro ka ba? Leo, isa ka lang palamunin. Magluto ka lang. Imposible. Kung presidente siya ng Prime Edge Capital, bakit sa bahay ni Becca naging walang kwenta ng 10 taon? Leo! Tandaan mo to. Ang kumpanya ko ay 10 taon kong pinaghirapan. Kapag bumagsak to dahil sa'yo, hinding-hindi kita palalampasin. Wala kang kana. Rebecca Santos. Alamin mo? Ngayon, Tito, ang may karapatang sabihing walang kana ay ako. Anong ibig mong sabihin, Leo? Gusto mo bang magbagsak ang Skyline Tech? Ganun ba? Pangkabuhayan mo din yan? Oo, gusto kong pabagsakin ng Skyline Tech at magkabaon. Leo, baliw ka na ba? Bilyones sa assets yan! Bilyones sa assets yan! Leo, naiinggit ka lang sa amin. Gusto mo maghigante sa amin? Magiganti? Deserve nyo ba? Akala ko nun, ang tapat kong pag-aalaga, kahit isang bato pa yan sa 13 taon na pag-aalaga ko, dapat kumintab na. Leo, anong drama yan ngayon? Oh, sa 10 taon na to, sa harap mo, naging katatawanan lang ako. Becca, yung sa atin, ubos ng pangkain, pati ang tuition ni Nina, pati ang pang-grocery natin. Hindi ba't binigyan na kita nung isang araw? Bakit naubos na naman? Na-transfer ko na, tipirin mo. Hindi ka kumikita, kaya di mo alam kung gaano kahirap kumita ngayon. Becca, 8 dolyar. 500 pa lang allowance si Nina. Baka... Ma, ang ganda po ba ng sapatos na to? Limited edition po. Wala po sa klase ko. Magkano ba? Hindi po mahal. $3,000 lang po. Binigyan kita ng 5,000. Yung sobra, pambili mo ng snacks. Salamat po, Ma. Ang bait niyo po, Ma. Leo, lalaki ka pa naman. Pero walang ginagawa. Puro hingi lang ng pera. Matuto ka kay Vince. Sa isang proyekto lang, millions na agad. Leo, wala kang kwenta. Mas maasahan pa si Mama. Bakit di mo pa hinuhugas? Makinig ka. Mahalaga tong damit. Hugasan mo ng maayos. Ay, mahal. Ang lamig ng tubig. Gamitin na lang natin ang heater. Anong heater? Sukto. Kaya mo bang bayaran pag nasira? Sige. Hello, Vince. Okay lang. Yung ship mo sa akin.
Pinapahugas ko pa. Mahalaga to sa akin. Rebecca! Pinagsilbihan ko kayo ng 13 taon. Hinuhugas ko, niluluto ko, nagtipid ako. Kahit isang bagong damit, hindi ko man lang binili. Pero kayo? Ano ngayon? Hindi ba't kusa mo yan ginawa? Pinilit ba namin ka? Hindi, di ba? Oh, kusam loob ko. Tanga ako. Akala ko kahit aso sa 13 taon, mapapakita na ng galang. Pero napatunayan, may mga asong hindi mapagkatiwalaan. Dahil minamalit nyo ang bigay kong kabuhayan, na yon, babasagin ko yan. Tingnan natin kung wala ang buhay na binigay ko, anong gagawin nyo? Sige! 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 Leo, gusto mo bang mag-away ngayon, ha? Sige, huwag mo kong sisisihin. Maghintay ka. Pagkatapos ng summit na to, lagot ka sa akin. Leo, isa kang makitid na taong nagpapasahod. Umaasa ka lang sa utang na loob namin sa'yo 13 taon na nakalaan para bantaan kami. Leo, makinig ka! Yung utang na loob na yan, sa tagal ng panahon, pinasarap mo ang buhay sa akin. Pinakain kita ng matagal. Bayad na ako! Sa mga taon na to, ikaw ang may utang sa akin. Narinig mo? Matagal ka nang tiniis ni Becca. Isang palamunin na tulad mo at isang walang utang na loob. Dapat kang kamuhian ng lahat. Vivideohan kita at ipopost ko sa internet. Ipapahiya kita, ipapakita ko sa lahat ang tunay mong kulay. Para di ka na makabangon sa lungsod na to. Ipapahiya? Ipakita natin sa buong mundo kung sinong dapat mapahiya. Sige, Leo. Ayoko na makipantalo sa'yo. Security! Security dito! Palayasin niyo silang lahat! Anong utos niyo, Boss Rebecca? Palayasin niyo tong basurang to! Ngayon din! Binji ba kayo? Mga gulo yung dalawang yan! Ilabas yun na sila! Baka maabala pa ang mga bisita! Boss Rebecca, itong ginoo po. Utos ko to! Ako ang bahala. Siya lang naman ang ex kong di pa kami hiwalay. Asong ulila. Ilabas niya na. Gino po, pakiusap po. Huwag po kaming pahirapan. Tico! Sino ka naman? Leo, extras na binayaran. Anong ginagawa nyo? Kilala nyo ba siya? Sino naman yan? Di ba siya yung kagagaling lang sa amin? Yung palamunin? Akala niyo ba siyang big boss? Layas! O saktan kita! Bilis! Ilabas niyo na sila. Sinong mga nahas? Sa industriyang to, hindi na sila makakabangon. Sino mangkangas? Sino mang kangas? Itong tech summit na yon ay kinanap ng Prime Edge Capital para sa aming presidente. Kapag pinalayas nyo si Boss Cruz, ang summit na ito ay hindi na itutuloy. Kayong taga Skyline Tech, kayong bayaran nyo ba ang kapalit? Consequences? Pura Boss Cruz ka. Pauli-uli. Akala ko pa naman presidente na siya ng Prime Edge Tech. Kung hindi lang dahil sa 13 taon siyang kasama sa amin at nakita ko siyang naghahain ng tsa, naniwala na sana ako. Paano kung sabihin ko sa'yo, ako nga? Paano kung sabihin ko sa'yo, na ako nga? Ikaw? Iso ka lang! Walang kwentang taga-kusina! Kung presidente ka nga, di ako na ang Diyos. Di ako na si Zixia. Leo, ang arte mo ba? Ang arte mo talaga. Leo, lumayas ka na. Sa ex na tulad mo, nakakahiya lang siya. Ano ba hinihintay nyo? Palayasin nyo na itong dalawang baliw! Palayasin nyo na sila! Sinong manggangahas? Subukan nyo lang si Boss Cruz. Bi ba kayo? Mawalang kwenta!
Ako ang presidente ng Skyline Tech. Ako pa ba ang gagawa nito? Sugod! Palayasin nyo na yung 2 pulubi. Huwag nyo itong dumisan. Director Chua! Udit dumating na po kayo. Director Chua, may sasabihin po ako. Sa venue po mayon, may nagpapanggap at nagpapanggapan na siraan kami. Kayo po, dali po! Director Chua. Director Chua! Di nyo pala ako nakita. Tito Chua, naalala niyo pa po ba ako? Ako po si Nina. Lagi niyo po akong binibisita. Tito Chua, kayo. Nakita ko. Director Chua, ang galing niyo pong magbiro. Itong investment summit po, para po kayo mag-invest sa akin. Miss Santos, hindi ba tinawagan ko na kayo para sabihin ang lahat ng partnership ng Summit at Skyline Tech ay tinigil na? Tinigil na? Kinatapos na. Anong sabi mo? Hindi lang yan. Ang ebidensya ng pandarayan ng kumpanya nyo sa financing, ibinigay na namin sa pulisya. Imposible! Imposible to! Director Chua, magkasundo naman tayo dati. Director Chua, dahil ba sa kanya? Tito Chua, sinisiraan niya ba tayo sa inyo? Ayaw niya tayo maging maayos! Miss Santos, ingatan niyo ang inyong salita. Director Chua, huwag po kayo magpaloko sa kanya. Siya, isa lang siyang walang kwentang taga-kusina. Huwag mong paniwalaan ng mga kasinungalingan niya. Siya po ang pinaniniwalaan niyo, hindi ako. Mukhang may mga tao pa rin hindi pa nakikita ang katotohanan. Miss Santos, ang tinatawag niyong walang kwenta, siya ang pinuno na tinitingala ng buong summit. Miss Santos, yang tinatawag mong basura, siya ang pinuno na sinusunod ng Tech Summit. Isa pa, Miss Santos, tandaan mo, mula ngayon, huwag mo na akong tawagan. Director Chua, nalinlang niyo po ba talaga siya? Kung di po kayo naniniwala, magtanong po kayo, kahit kanino sa venue ngayon. Itong si Leo, kung sino ba talaga siya? Tama. Kami po ang testigo ni Becca. Siya ay isang buong-buo na manluloko. Oo nga, Tito Chua, ganyan po. Siya talaga, walang utang na loob. Kami, ang tagal na namin siyang pinalaki. Palaging walang ginagawa sa bahay. Ngayon, kami pa ang sinisisi. Ganyan po talaga. Kami po ang biktima. Sa buong mundo, saan ka pa makakakita ng asawang ganyan? Sumususo sa asawa. Siya ka pa nagsisira. Oo nga. Kung may asawa akong ganyan, sumususo na nga, sinasaksak pa. Gusto ko nang mamatay. Ang babaw naman ng lalaking yan. Kaya pala puro labahin at luto lang. Ang babaw talaga. Sa tingin mo, siya lang ang may mali? Opo, Director Chua, hindi niyo po alam. Itong basura, binuhay ko ng libre na 13 taon. Binigyan ko pa ng malaking bahay. Siya naman, wala na siyang utang na loob. Nanganak ako ng maaga. At nagpapakahirap pa sa trabaho. Pero siya, nag-hire ng abogado. At aaduin pa ang ari-arian ko. Dahil sa inggit, nagpanggap siya para siraan ako. Gusto niya sirain ang kinabukasan ko. Oo nga po, Tito Chua. Bigyan niyo po kami ng katarungan. Napakabait po namin sa kanya. Tapos, kami pang sinisiraan niya. At ganyan pa sa amin. Kami po ang biktima. Tumahimik kayo! Boss Cruz, pasensya po. Nagpahuli po ako. Ano? Boss Cruz? Tingnan niyo si Boss Cruz! Boss Cruz! Director Chua. Nagkakamali po kayo. Siya? Isa lang siyang house husband. Paano siya magiging si Boss Cruz? Nakakamali? Rebecca Santos. Akala mo ba lahat ay tulad mo? Nabulag? Hindi. Imposible. Puro palabas lang to.
house husband? Talaga bang akala nyo na yung basurang kumpanya nyo ay makukuha ang pondo ng Prime Edge Capital sa loob ng 13 taon? Kasi si Vince yun. Yung mga connection niya sa abroad, siyang nasa gitna. Siya, may peking diploma. Manlolo ko! Si Boss Cruz, siya, para protektahan ang inyong kawawang pride, inutos niya sa amin na palihim na pundohan kayo. Si Boss Cruz, binigyan niya kayo ng lahat ng gusto nyo, karangalan at posisyon. Para lang sa pride ko. Hindi lang yan. Si Boss Cruz, para mapayapa ka, tinago niya ang pagkatao niya. Sa bahay ninyo, naging katulong kayo ng 13 taon. At walang reklamo, pinalaki ang anak mo sa iba. Grabe, hindi para yan, anak. Pinapaalaga sa bilyonaryo ang anak niya. Baliw ba yan? At kayo, habang ginagastos niyo ang pera niya, sinasabihan niyo siyang tanga. Kinakain niyo ang bigay niya, tapos sinisiraan niyo pa. Hindi po. Pakinggan niyo po ako. Pakinggan niyo po ako. Akala niyo ba kayong pamilya? Akala niyo ba magagaling kayo? Kung ganon, lumayas kayo. Ang nangyari sa inyo, buti nga sa inyo. Sa ginawa niyo, dapat lang. Kaya pa na si Boss Cruz, kinuha ang bahay at binawi ang pondo. Sa huli, sila pala ang mga taong gipit, mga walang utang na loob. Akala ko pa nga, ang ex na yun, na naging galit dahil sa pag-ibig at nag-aaway lang. Pero si Boss Cruz pala, 30 taon siyang nagtiis at inalagaan pa ang anak niya. Tapos, sinaktan pa ng mga walang kwentang yan. Masahol pa sa katulong. Sobra naman yan! Tama si Director Chua. Ang ginawa nila, dapat lang. Ayan tuloy. Wala nang kumpanya. Basura na ang pangalan. Tingnan natin. Huwag. Leo, huwag. Hindi mo pwedeng gawin to sa akin. Total, 13 taon tayo mag-asawa. Nina, anak mo si Nina. 13 taon mo siyang pinalaki. Hindi mo naman siya hahayaang mabuhay sa kalye, di ba? Saka, hindi mo siya sinabi sa akin na ikaw ba lang CEO ng Prime Edge Group? Dad, hindi po namin alam. Wala po kaming alam. Kami, hindi po namin gagawin yan sa'yo. Rebecca, paano kung isa lang akong tagalabat, tagaluto? Isang house husband na magaling lang magsabaw? Paano kung wala akong ganitong yaman? Dapat lang ba akong hiyain ninyo? Dapat lang ba na pagtaksilan mo ako? Hindi ganyan. Hindi ganyan. Masama ang trato ko sa'yo dahil sa sobrang pagod sa trabaho. Kami ni Vincent Ramos. Kami lang ay magkatrabaho. Totoo. Tito Chua, ayoko nang makita sila. Opo, Boss Cruz. Ipatawag ang mga abogado ko. Ipapaalis ko sila sa mansyon ko bago maggabi. Opo. Security! Palayasin sila! Ma! Leo! Leo! Huwag mo ko mabayan! Leo! Boss Cruz, handa na po ang sasakyan. Tito Chua, tara na. Boss Cruz, lahat na ito, iniwan niyo po nung araw. Ang Turing Award nomination, ang pambansang gantimpala sa siyensiya, at ang hanggang ngayon ay di pa nalulutas, ang orihinal na blueprint ng Eagle Eye. Mula na mag-retire kayo 13 taon na nakaraan, lahat dito ay nakatago rito. Walang nangahas.
13 taon. Ni alikabok na. Noon, para sa tinatawag na pag-ibig, iniwan ko ang lahat dito. Para sa kanya, nagluto ako. Walong oras na nilaga para lumakas siya. Ngayon, itong 13 taon, naging katatawanan lang ako. Boss Cruz, hindi kayo nakalimutan ng Tech World. Nitong mga taon, ang Pambansang Torch Program ay pinanatili para sa inyo ang pwesto bilang Chief Advisor. Sa totoo lang, sa tingin ko, dapat yun ang bawiin ang karangalan nyo. Oh. Tapos na ang palabas nito. Tito Chua, ihanda mo ang final review bukas. Ako ang hahawa. Sige, yulat ko agad sa buong industriya. Ms. Santos, ayon sa trust agreement ni Ginoong Cruz, ang mansyon na ito at ang mga mahahalagang gamit dito ay pag-aari ng trust. Binago na ang password ng pinto. Kung hindi pa kayo alis, tatawagan na namin ang pulis. Hayop si Leo. Pinagandaan na pala tayo. Nag-set pa ng family trust. Ay, nakakainis! Anong gagawin natin na yun? Hindi tayo matutulog sa kalye, di ba? Ayoko. Naka-freeze ang account ng kumpanya. Kinuha na rin ang bahay. Ngayon, wala tayong pambayad sa hotel. Kalma. Becca, hindi pa tayo talo. Yung dating proyekto natin, nag-apply sa Torch program. Di ba nakapasa na sa initial review? Oo nga. National level yan. Core algorithm ng incubator. Kahit si Professor Gaze, pumayag. Basta't makapasa tayo sa Torch program. Kapag nakuha natin ang $1 billion fund, ang yaman ni Leo, walang kwenta. Talaga? Double-blind ang final review. Basta bukas, makalusot tayo sa venue, makakabawi tayo. Leo, maghintay ka. Pagkuha ko ng pondo, yuyurakan kita. Para di ka mabuhay at di ka makamatay. Boss Cruz, 13 taon. Sa wakas, bumalik na po kayo. Director Reyes, kumusta po? Ang Pangbansang Torch Program, hinihintay po namin ang inyong pamumuno. Matagal na po. Ang final review po ngayon, ikaw po ang magpupuno. Kaya po kami, panatag na. Hala na po. Tingnan natin kung ano ang kaya ng mga kabataan ngayon. Sige po. Dito po. Taga Skyline Tech kami. May Core Tech kami. Bakit di kami papasukin? Sir, naka-close na po ang registration. At ang credentials niyo po... Credentials? Expert ako, galing sa Ivy League. Credentials? Sa akin? Revolutionary ang tech ko. Grabe kayo. Director Reyes! Director Reyes! Pakiusap po! Pagbigyan niyo na po kami! Skyline Tech. Narinig ko na kayo. Ang reputasyon nyo ay hindi maganda. Tsaka, Ben na kayo sa Prime Edge Capital. Hindi po ganyan. Sigurado mo'y nagpapahamak sa amin. Sasabihin sasabi na masama sa amin. Tama. Ito ang pinaghirapan namin. Eagle Eye 20. Eagle Eye. Ang totoong Eagle Eye yan. Oh, ito ay pinaghirapan ni Vince ng 13 taon. Siguradong papasa to sa final review. Ang chief reviewer ngayon ay haligi ng industriya. Siya ay mahigpit. Kung peke ito, hindi nyo kaya ang kahantungan. Totoong-totoo to. Kung peke ito, baliktarin niyo ang pangalan kong Vincent Ramos. Sige, dahil kumpiyansa kayo, bibigyan po kayo ng pagkakataon. Salamat po, Director Reyes. Kami po, hinding-hindi po kayo bibiguin.
Itong code dito, kapag inilabas, itong $1 billion fund sa atin na. Ang galing! Pagkuha ng pera, bibilhin ko ang kumpanya ni Leo. Tapos, sa halap ng lahat ng empleyado niya, tatanggalin ko siya. Pagkuha ko ng pera, babagsakin ko sa mukha niya para malaman niya kung sinong boss. Kayo nang susunod. May paalala ako sa inyo. Ang pangunahing hurado ng araw na to ay espesyal. Espesyal? Alamat siya sa ating tech industry. 13 taon na isang henyong nagretiro. Nahirapan din ako makuha siya. Sa mundo ng coding, siya ang Diyos. Magdasal kayo na ang teknolohiya niyo ay magustuhan niya. Itong proyekto, nung nasa abroad kami, pinuri pa ni Professor Grace. Ano? Wala po. Sabi po namin, handa na po kami. Sige, sumama na kayo. Harana! Para sa bagong buhay natin. Sa lahat, tungkol sa rekonstruksyon ng CoreLogic, ang sentro ay ang alisin ang redundant recursion. Siya nga ang alamat. Ang alamat ng kodigo. Napakalayunin ng ideya niya! Oo nga. Kahit pakinggan lang ang ilang salita niya, mas marami pa sa 10 taon ng pag-aaral. Sa tingin ko, ang tunay na siyensya ay gawing simple ang komplikado. Tingnan ninyo, ito ang inidatag kong buong algorithm framework. Ang sentro ay kailangan nating mag-subtract. Ma, tingnan mo yung likod niya. Parang si Leo, di ba? Ano ka mukha? Huwag kang mag-imbento. Siya ay bigatin. Leo! Leo! Bakit ikaw? Pa, bakit ka nandito? Imposible. May mali siguro. Director Reyes. Siya yung ex ko, na puro luto lang ang alam. Paano siya naging pangunahing hurado? New enter key sa coding? Hindi niya alam. Tumigil! Respeto kay Boss Cruz! Siya ang pambansang Chief Advisor ng TORCH Program. Alamat ng kodigo, si Ginoong Leonardo Cruz. Imposible. Kung Chief Advisor siya, paano siya naging walang kwenta sa bahay ng 13 taon? Direktores, may daya to. Mayaman ang mga kapitalista. Pwede silang bumili ng titulo. Pero may alam ba siya sa tech? Nandito kami para ipakita ang core tech namin. Kung ipapahawak sa di marunong, itong evaluation sa 1 bilyong pondo, may patas pa ba? Tama! Palamunin lang yan. Anong alam niya sa tech? Ang tatay ko ang professor sa Ivy League. Patas. Diba? Dahil tiwala kayo sa tech nyo at ang taas ng kumpiyansa nyo, bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Dito mismo, sa harap ng lahat ng eksperto, ipakita ang core tech nyo. Tingnan natin kung gaano kakagaling itong Ivy League expert mo. Tingnan nyo! 13 taong kong ginawa, ito ang Eagle Eye Framework. May sariling neuro-closed-loop logic. Ang framework, napakaganda! Di ko akalain na ang Skyline Tech ay may ganitong kalaking galing. Narinig mo, Leo? Kahit may pera kang suhulan ang direktor, pero sa harap ng tunay na teknolohiya, ikaw ay katatawanan lang. Itong algorithm, nag-udyok sa akin nung nag-aaral ako sa Germany. Sa ngayon, pinakamahusay sa mundo, walang kapalit. 兵甲四如三色 Core Defense Layer. Bakit gumamit ka ng luma na redundant recursion? Magtaraktak yan ng 30% sa processing load. Ito, para to sa stability ng system.
Horig ko to. Horig Vincent Ramos. Paano kung sabihin ko sa iyo na 13 taon na nakaraan? Dahil sa limitasyon ng home computer noon, para maiwasan ang system overload, ako ang nagdisenyo ng isang hindi pa tapos na interface. Ikaw? Sinungaling ka! Sabi mo, inspirasyon mo to nung nag-aaral ka sa Germany. Kung ganun, sabihin mo sa akin sa comment sa linya 5,200. Bakit merong abbreviation ng pinyin? Leo, huwag kang magmalinis. Anong masama sa initials niya? Sanay si Vince dyan. Bakit mo sinasabi sa'yo yan? Patunayan mo. Patunayan, ha? Sige. Ang tunay na may akda ay maglalagay sa kanyang obra ng kaluluwa. Ano gagawin mo? Sisirain mo ang code ko! Tumahimik! Ito. Sa akin to. 13 taon nang nakaraan, regalo sa ex ko. Anong kinalaman mo rito? Vincent Ramos! Ang sinasabi mong orihinal ay gawa pala ni Boss Cruz para sa ex niya 13 taon nang nakaraan, isang birthday gift. Taong 2011. Nagsisimula pa lang ako sa negosyo. Rebecca Santos. Itinago ko ang code na nagkakahalaga ng 1 billion sa computer mo. Pinrotektahan ko ang kumpanya mo ng 13 taon. Sapat na. Ikaw? Pinili mong maniwala sa taong may code ko at nagpapanggap. At naniniwala kang henyo siya. Kalokohan! Pinahihiya ang industriya. Ginamit ang basurang code ni Boss Cruz para manloko sa gobyerno. Mula ngayon, bawiin ang pwesto ng Skyline Tech sa lahat ng pagsusulit. Sa buong industriya, permanenteng ban. Hindi! Kasalanan ni Rebecca! Pinilit niya ako! Boss Cruz, nabulag lang po ako. Pagbigyan niyo na po ako. Taong 2011. Nung nagsisimula pa lang ako. Itong code, ikaw ba talaga ang sumulat? Rebecca, hindi lang to code. Pati buhay ng anak mo. Transplant ng bato? Sina Boss Cruz at Nina ay hindi magkadugo. Akala mo ba si Vince ang naghanap ng koneksyon at nag-abono ng malaking halaga para sa bato? Ganito, sasabihin ko sa'yo. Itong bato, sa akin to. Nag-donate ako ng anonymous. 6 na oras akong nasa operating table. Pinuto nila ang isang bato ko. Sa ganoon, nailigtas ang anak mo. Hindi ko alam. Si Vince. Sabi niya, Isang manloloko na kahit basic code ay di marunong. Saan siya kukuha ng koneksyon? Yung medical funds sa abroad? Ako, pinagamit ko ang overseas account ng Prime Edge Capital bilang charity donation para sa ospital. hindi ko alam. Hindi ko talaga alam. Hindi mo alam? Dahil ayaw mo malaman. Para sa ganun, maniniwala ka sa kasinungalingan ni Vince. Para sa ganun, pwedeng baliwalain ang lahat ng sakripisyo ko.
at baliwalain ang lahat ng utang na loob mo. Ma! Security! Itong mga pasaway, ilabas! Ma! Bitaw! Ako si Rebecca Santos! Panauhin kayo! Leo, para na lang kay Nina. Para sa 13 taon nating pagsasama. Pigilan mo sila! Mali ako! Mali talaga ako! Pa, iligtas mo si Mama. Pa, di ba akong paborito mong Mina? Mali ka. Nung pumasok ka sa buhay ko at itinuring mong basura ang lahat ng sakripisyo ko, dapat inasahan mo to. Gaya ng sinulat ko sa code, ang kabalyero ay patay na. Ilabas sila! Leo, 马斯西斯嘎。Ang inis! Ang lamig, sira, madumi, at mabaho pa rito. Ayokong tumira rito! Ayokong tumira rito! Ma, gusto ko sa 5-star hotel. Gusto ko ng French food. Nina, tis lang. Naka-freeze ang mga bank card natin. Naka-freeze ang mga bank card natin. Yung natitira, dito na lang tayo sa ganitong apartment. Ayoko! Malami! Kasalanan to ni Leo. Ang lupit niya. Ang lami. Okay lang. Nandito si Mama. Balitang pambansa, punong-talya kayo ng pambansang Deutsch program, ang pagkatao ay huli na. Si Leonardo Cruz, founder ng Green Edge Capital, may halagang mahigit $100 billion. Matapos ang 13 taon, muling pamumunuan ang business empire. Isang billion? Yung walang kwenta na yan, na magluto lang, may halagang $100 billion? Bakit? Ang yaman niya, tapos tinago niya sa akin. Habang pinagpapaguran ko ang negosyo, nagpapakabait sa mga tao para lang sa ilang milyon. Siya naman, ginawa niya akong katawa-tawa. Tama! May $100 billion siya, pero di niya binigay sa atin. Gago siya! Peka, yung perang yan, may kalahati ka. Makinig ka sa akin. Kahit pumirma kayo ng divorce agreement pero hindi pa opisyal, habang kasal pa kayo, tinago niya ang yaman niya. Tinago niya ang yaman niya. Tinago niya ang yaman niya. Ano loko yan? Hama! Sa atin yan. Nilipat niya ang yaman niya. Yung $100 billion, sa akin dapat yan. Sa atin yan! Ma. Papa, hindi ba't masyadong mabagal kung sa korte natin siya idadaan? Dakila siya. Sirain natin ang pangalan niya. Patayin sa publiko. Kapag kumalat na ang issue at bumagsak ang stock ng kumpanya, luluhod siya at magmamakaawa na ibigay sa atin ang pera. Na-post ko na. Nagbayad ako ng $50,000 para sa trolls. Puro fake accounts. Gagana ba to? Relax lang. Ang mga tao sa internet na yon, lahat sila tanga. Basta magdrama lang tayo, magiging parang asong ulo sila at kakainin nila si Leo. Mga kabayan, san po ang hustisya rito? Siya, ang masayang si Boss Cruz, mismo! Pinilit niya kaming tatlo na mapunta sa bangin! Ma. Leo!
Harapin mo kami! Leo! Sa'yo ako, napakasal ng 13 taon. Binigyan kita ng anak. Pero ikaw, inalayas mo lang kami. Ma, Hatsuga. Sinata mo ba si Nina? Okay lang, ma. Hindi po masakit. Tinatago mo pa ang yaman natin. Leo, kapag di ka lumabas ngayon, ako, magpapakamatay ako. Boss Cruz, delikado po. Nagli-live po si Rebecca na magpapakamatay. Puro bash po sa inyo online. Humihina na po ang stock ng kumpanya. Payo po ng PR. Ayusin na lang po o i-block ang balita. Hayuhan, babayaran para manahimik. Lalo lang silang mga ngailangan. Gusto nilang umarte, gusto nilang gamitin ng publiko laban sa akin. Samuel, kung ganoon, pabibigyan natin sila hanggang sa huli. Diyos ko, magpapakamatay! Ay! Mario Cruz, walang kwenta! Yumaman ka, iniwan mo pamilya mo! Wala ka bang konsensya? Mga kapalo, tingnan nyo! Ang duwag, lumabas na rin! Ang duwag, lumabas na rin! Habang ang pamilya niya mapapakamatay sa taas, wala siyang pakialam! Hayop ka talaga! Tama! Papa! Sa wakas, lumabas ka na rin, no? Papa! Papa, mag-sorry ka na sa amin ni Mama! Kung hindi ka pa magsasorry sa amin ni Mama! Hindi ka pa magsasorry sa amin ni Mama! Hindi ka pa magsasorry sa amin ni Mama! Talagang tatalon ako! Huwag! 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 Nina! Hoy, tanda! Lalagot ka sa akin. Papa! Papa, ayoko mamatay! Basta ibalik mo lang ang utang mo sa amin ni Mama. Ibigay mo sa amin. Hindi na ako tatalon! Papa! Make sorry! Make sorry! Make sorry! Make sorry! Grabe ang pressure sa'yo, Boss Cruz. Baka... Pinitawag mo ba ang mga guard para pabalikin sila? Opo. Paano kung masaktan ng mga guard? Ikaw ba ang mananagot? Palabasin mo muna ang mga guard. Boss Cruz, pero paano kung tumanon talaga sila? Talon. Mas tako pa sila mamatay. Sorry! Humahimik! Kung gusto niyong tumalon, sige. Kung ayaw, bumaba kayo at mag-usap. Ang pera ni Leo Cruz, masusunog ko pa kaysa ibigay sa mga nangahapi. Diyos ko! Leo, huwag kang lumapit! Kapag lumapit ka, tatalon ako! Tumulong ka. Leo, wala ka na bang pake sa 13 taon nating kasal? Wala na bang awa? Pinagsamahan? Yung pinagsamahan niya nung nagloko siya? O yung pinagsamahan niya nung pinalayas niya ako? Tama na. Tigilan mo na yan. Na yung nasa rooftop ka na, magtapat-tapat na tayo. Leo, pinag-uusapan ka na sa buong internet, no? At ang shares ng kumpanya mo, patuloy na bumabagsak, no? Kung ayaw mong mag-collapse ang Prime Edge Holdings mo, at ayaw mong lahat ay magbato sa'yo ng itlog, Isa pa, ang kalahating assets mo? Ibigay sa amin! 5 billion! Tapos, mag-sorry ka sa publiko. Amuminin mo na ikaw ang nauna. 500 bilyon. 5,000 bilyon. At ang shares. Teka, sobrang taas ba ng tingin nyo sa sarili nyo? Akala nyo ba sa mga troll lang, madudurog ang Prime Edge Capital? Tama nang satsat. Bigay mo, hindi. Kung di ka magbibigay, magkakagulo ako. Hanggang sa magbagsak ang kumpanya mo. Ayoko na, ma. Nina, huwag mo akong pigilan. Ganyan ang trato sa akin ni Papa. Huwag kang tumalon!
Rebecca Santos. Nina! Tanong ko lang. Pera lang ba ang gusto mo? Ganito na lang. Sa private transfer, hindi ko masasabi. Bukas, 10:00, magkakaroon ako ng press con. Doon, sa harap ng buong media, itong utang, ayusin natin. Kaya ka na! Pumunta ka bukas, on time, wala nang palalampas. Payag na siya! Ma, payag na ba siya? Payag na! Para sa $50 billion! Takay! $50 billion! Takay! Yung walang kwentang si Leo. Sa huli, sumuko rin siya, di ba? Sa harap ng pera, huwag nang magpakatigas. Ang publiko ay isang patalim. Takot siya. Ma, tingnan mo, yung post ko kanina. Yung title, Ang Katarungan ang Mananaid. Ang mga manloloko, luluhod din. Over 100,000 likes na! Pagkuha natin ng pera, yung limited edition na sports car, bibili natin agad. Tapos, mag-around the world tayo. Gusto kong makita yung mga minaleta ko noon na magselo sa akin. Yes! Becca, pagkuha natin ng pera bukas, aalis na tayo. Sa ganon, si Leo, kahit anong ganti niya, hindi na niya tayo mahahanap. Kanti, bukas, pag na-transfer niya ang pera, mapapatunayan na ang domestic violence niya at ang paglipat ng assets, siya pa? Gagalit pa? Hindi na siya makakabangon. Tama! Tara! Tagay para sa tagumpay! Hagay! Ang DNA paternity test report ay nagpapakita na hindi ka kadugo ni Nina Santos. Ang kumpanya ni Rebecca Santos may 13 taong record ng pandaraya, pati ang peking diploma ni Vincent Ramos at ang mga ebidensya ng krimen, pati ang audio ng extortion sa rooftop. Nakolekta na lahat. Lahat ng ebidensya ay kumpleto na. Kapag nailabas ang DNA report na to, ang imahe ni na Rebecca at Nina bilang biktima ay agad babagsak. At itong mga financial fraud records, sapat na para ipakulong sina Vincent at Rebecca at pagtrabuhuin sa loob. At least 20 taon. Nasaan sila ngayon? Nase celebrate sa guest house tatlong bote ng Louis Desi. Kumpay, Samuel, tandaan mo to. Para pabagsakin ang isang tao, dapat muna siyang magwala. Huwag na nating hintayin ang 10:00. Abisuhan ang legal at PR, pati ang Economic Crimes Unit, oras na maglinis ng bakuran. Ipaparanas ko sa kanila Ang pagpaksak mula sa langit, pagtungong impyerno. Alam niyo naman, ako at ang anak ko ay napilitang maghirap. Tama. Mula nang magkapera si Leo at maging bilyonaryo, pinalikuran na niya kami. Ngayon, itataboy na niya kami. Wala na akong pampaaral sa eskwela. Kaming tatlo, nasa pension house na lang. Hinihintay na magbagong isip ni Papa. Kawawa naman. Nakapera, iniwan ang pamilya. Ang ganitong mapagmataas na mayaman, dapat lang mabuking. Sa totoo lang, basta mag-sorry lang si Leo sa publiko at umamin sa pagkakamali niya. Kahit $5 billion lang ibigay niya suporta, mapapatawad pa rin namin siya. Total, may pinagsamahan pa rin kami. Ma,
Boss Cruz, sa mga parata sa inyo, inaamin niyo bang inilipat niyo ang conjugal property? Leo, may nandito ka na. Sa harap ng lahat, pirmahan mo na to. Sa isang pirma mo lang, yung pananakit mo dati, palalagpasin na namin. Boss Cruz, magsusorry po ba kayo kay Miss Santos? Sorry? Hindi ba't silang dapat magsisi? Leo, sa panahong to, nadadahilan ka pa. Ang presko na to, hindi para sa hatian, kundi araw ng pagbabayad nyo. Tama na ang forma mo. Kahit anong palusot mo, legal na asawa mo ako. Yung $100 billion assets mo, pati yung conjugal property, kalahati niyan sa amin. Tama! Pinuhay ka ni Mama ng matagal. Dapat bigyan mo siya ng kalahati. Kahit hindi maganda ang ginagawa nila, pero conjugal property nga naman yan. Mukhang malaki ang babayaran ni Boss Cruz. Ganun ba? Samuel, ipakita mo sa kanila. Ano to? 13 taon nang nakaraan, lahat ng assets ko ay inilagay ko sa isang irrevocable trust. Noon, baka kasama mo si Mr. Ramos para sa isang proyekto. Kaya di mo to nabasa. Irrevocable trust? Big Two! Basta, pero mo yan. May parte si Becca. Rebecca, tingnan mo to. Mga benepisyaryo. Benepisyaryo ng trust, numero 1, ang legal na asawa na tapat sa settler. Pangalawa, mga anak ng settler. Ang unang kondisyon, tapat sa settler. Rebecca, pinakasalan mo ko na may anak ka sa iba. Nagloko ka kay Vince habang kasal tayo at nagkasabot pa kayo para sa assets ko. Tapat ka ba? Hindi patas, peke to. Siguradong peke to. Punitin to. Pag pinunit ko to, wala nang problema. Ang tunay na original nasa vault ng Swiss Bank. Punitin mo, marami yan. Kahit punitin mo lahat, wala kang makukuha. Wala ka ring makukuha. Sige, kahit wala si Becca, si Nina. 13 years yung na magkasama. 13 years yung tinawag kang Papa. Papa, oo nga, Papa. 13 years mo kong pinalaki. Kahit wala tayong dugong magkadugo, may pinagsamahan pa rin tayo, di ba, Papa? Ang ikalawang termino ng trust, wala kang sariling anak. Kaya si Nina ang tagapagmana mo. Ang $50 billion mo, sa kanya dapat. Mas mahalagang pag-aalaga. 13 years niyang inalagaan. Hindi pwedeng wala siyang makuha. Inosente naman ang bata. Ang anak kong pinalaki ng 13 taon. Nina. Papa, di ba sabi mo sa rooftop noon, tanda na ako at gusto mo kong patayin? Papa. Noon, nadala lang ako sa galit. Kung ganyan ka ka-desperado, makinta ka pa mana. Sige, pausapan natin. Samuel. Ayon sa medical na report, ang DNA test ni Nina at Vincent ay napakita ng 99% na pagkakatugma. Ang ugnayan ni Nina at Leo, wala. Grabe! Anak pala ni Vincent. At ang bilyonaryo, ginawang tanga ng 30 taon. Itong tatlong to, ang kapal ng muka. Papa. Ni Santos. Papa. Papa, hindi totoo to, Papa! Huwag mo kong tawaging Papa. Nandidiri ako. Ang anak kong pinalaki ng 13 taon ay anak pala ni Vincent Ramos. Ang asawa kong tinaguyod ng 13 taon ay isang walang utang na loob. Sa 13 taon na to, wala akong utang sa inyo. Kayo ang may utang sa akin ng 13 taon ng kabataan ko, pati na ang lahat ng sakripisyo ko sa 13 taon. Ngayon, haharap na ang abogado ko.
ang apokado ko na Boss Cruz. Kahit nasa batas, hindi sila makatayo. Pero nadasama pa rin tayo ng 13 taon. Wala ng pera si Miss Santos. Bilang pinakamayaman sa bansa, itinutulak niyo sila sa bangin. Hindi ba't napakalupit nito? Leo, papatayin mo ba ako? Papa, bakit ang lupit mo? Papa! At kayo, reporter, mukhang mahilig kang magbigay ng hindi sa'yo. Ganito na lang, ikaw na lang ang magbayad. Wala akong pera. Nagtatanggol lang ako sa tama. Wala kang pera? Kung ganon, tingnan mo to. Ati de la Cruz, ipakita sa lahat kung paano sila nagpahirap sa tao. Ayon sa audit, sa loob ng 30 taon, sina Rebecca Santos at Vincent Ramos ay nagpanggap ng proyekto at tinakaw ang pamilyang pondo. Pinagastos nila sa lahat ang $370 million ni Mr. Cruz. Kabilang dito ang $50 million na utang sa sugal ni Vincent, ang mga luxury bag ni Rebecca, 1,200 piraso, at ang mga business meeting nila na umabot sa mahigit 200 beses ayon sa record. Rebecca, dahil hindi ko anak ang bata at nangaliwa ka sa akin sa 13 taon na to, lahat ng binigay ko sa inyo ay pagnanakaw nyo, panduloko at paniningil. 300 milyon? 300 milyon ang babayaran natin? Kaya nyo pang bayaran yan. Kung di nyo kayang bayaran, pagbayaran nyo yan habang buhay, idedemanda ko kayo hanggang huli. Kukuha ako ng pinakamagagaling na abogado para ipakulong kayo. Para makulong kayo habang buhay. Magbabayad kayo sa kulungan. Hindi! Sinabayan natin gastusin yan! Libre mong binigay yan. Bakit mo kami sasabihang nandaya? Leo! Bakit, Nina? Leo! Huwag mong ipakulong ang magulang ko. Kapag ipinakulong mo ang magulang ko, wala nang atrasan. Ang mga ginawa mo, isusumbong ko sa lahat. Sige. Kasalanan ko. 13 taon, ginagalaw ako ni Leo. Leo, sino ba talagang halimaw? Na yun? Ikaw pang nagsasabi? Magpasya kayo! Magpasya kayo! Kung totoo yan, iba na ang usapan. Hindi kaya, Boss Cruz. Hindi naman mukha. Tama, dahil kay Leo, may balak siyang masamang gawin kay Nina. Nalaman ko kasi, kaya kami pinaghihiganti niya. Nina, sinasabi mong ginagalaw kita. Rebecca, sinasabi mong may masamang balak ako. Balak ko pa sanang bigyan kayo ng kahihiyan. Pero dahil hinahanap niyo ang kamatayan, sige, ipapakita ko sa lahat ang tunay na kulay ng mag-inat. Samuel. Leo, nasaan ang tubig ko? Magpapahina po! Patay ka na ba? Dali! Ang nini! Lagi ka nalang hawak sa tiyan mo. Ano bang silbi mo? Sunod-sunuran ka raw sa nanay ko. Ha? Paano nila nagawa yan? Hayop! Masahol pa sa hayop! Napakabait na tao. Paano niya siya nadawang siraan? Sexual harassment? Layas! Mga basura. Boss Cruz! Si Rebecca ang kumaya sa akin! Patawarin niyo na ako! Nia, alam mo ko gamito. Magkasama tayo na mitsong taon. Leo, nagkamali na ako. Ayoko makulong. Magpapalinis ako sa'yo. Lalaban kita. Kung paano mo ako inalagaan nun, gagawin ko rin sa'yo. Ayoko makulong. Parang awa mo na.
Rebecca, hindi ka karapat-dapat. Nung pinapasok mo si Vincent sa bahay natin, tapos na tayo. Lia! 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 Rebecca Santos, Vincent Ramos, pinaghihinalaang sangkot sa malaking panloloko, pagnanakaw sa trabaho, pagsisinungaling at paninira. Sa ngalan ng batas, inaresto na kayo. Ma! Huwag niyo siyang hawakan! Huwag niyo siyang hawakan! Ayokong makulong! Huwag niyo siyang hawakan! Ma! Ayokong umalis! Ayokong makulong! Huwag niyo siyang hawakan! Bitawan niyo siya! Boss Cruz, galing sa kulungan, sula papapatawa ni Rebecca Santos. Natatrabaho raw siya sa sewing machine. Kumita ng $300. Ibabalik daw sa inyo. Ito po muna. Nagsisisi raw siya. Umiyak raw siya kabi-kabi. Nagsisisi siya dahil nakakulong siya. Hindi dahil alam niyang mali siya. Kailangan ko po talaga to. Wala na po akong pambili ng pagkain, ma'am. Tingnan niyo po ang kamay ko. Lagi po akong naguhugas ng plato sa restoran. Nasira na po ang kamay ko, ma'am. Ma'am, alam ko pong nagkamali ako noon. Pinagalitan ko po si Papa. Pero hindi po yan galing sa puso ko. Ma'am, pakiusap po. Alam ko na pong mali ako. Pwede ko po bang makita si Papa sa huling beses? Ma'am, pakiusap po. Boss Cruz, nasa foundation po si Binibining Nina. Nag-a-apply po ng scholarship. Nahirapan po talaga siya nitong taon. Gusto niyo po bang makita? O bigyan ng special approval? Bakit ko siya makikita? Para mag-ite na naman sa harap ko. Yang scholarship po. Prosesuhin lang sa normal. Kung qualified, ibigay. Kung hindi, i-reject. Wala nang iba. May mga sugat sa mundo na di na mababawi. May mga patawan na di kailangang sabihin. Ang dangal, pinaghirapan, hindi ito limos. Mula ngayon, para na lang sa sarili ko.